Hello mga kayanggaw! Ako po si Miss Pinky. Ako po si Sha. At ako naman po si JJ. Welcome to Miss Pinky Aswang Stories YouTube channel. Ngayong araw po, matutunghayan natin ang storya ni Selena sa pinamagatang tigasing tomboy na naging katulong ng among aswang. Enjoy! Magandang araw po sa inyo, Miss Pinky, at sa lahat ng solid listeners ninyo. Nagtatrabaho ako sa isang strawberry farm bilang tour guide. 4 na taon na ako rito. Tahimik, maayos, at masaya sa trabaho ko. Pero may lihim akong itinatago sa lahat. Isa akong manunugis. Ako nga pala, si Selena. At ito ang aking kwento. Selena, pahinga muna. Orasan ng pahinga. Magpahinga ka naman. Panay ka na lang trabaho riyan sa bukid ni Don Martin eh. Pwede namang hayaan mo muna yung mga turista na umikot dito sa bukid at pumili ng magagandang strawberry. Mukhang hapu-hapu ka na talaga oh. Ayos lang ako, Hernan. Madali lang naman tong ginagawa ko eh. Mas mabuti na to kaysa nakatambay lang ako sa labas, no? Tapos haayain mo lang ako ng manigarilyo. Hindi na ako nagbibisyo, boy. Ay, laki na talaga ng pinagbago mo ano. At saka habang tumatagal kang nagtatrabaho riyan kay Don Martin eh, parang lalo ka pang gumaganda. Sus, Sayang ka lang talaga kasi tomboy ka. alam mo, nasusuko talaga ako kapag ganyan ang sinasabi mo sa akin eh. Tingnan mo nga yung mga driver ng tricycle. Mukhang tuwang-tuwa silang pagmasdan ka habang nag-junkie. Oh, bakit? Ano bang ginagawa ko? Eh nakatayo ka dyan at nakikipag-usap sa akin. Eh kahit papano, may nakita silang maganda. Kahit di mo man lang sila pinapansin. Napatingin ako sa direksyon ng mga tricycle driver at hindi ko nagustuhan ang mga tingin nila. Kaya pinakitaan ko sila ng kamao at agad naman silang umiwas at tumalikod. Ay, ang ka na naman eh. Tinatakot mo na naman sila. Huwag kang ganyan. Hindi ka talaga makakapag-asawa kung palagi mong pairaling yung tapang mong ganyan. Alam mo namang hindi ako interesado sa lalaki, Hernan. Oo, alam ko naman yun. Sige na, pumasok ka na sa loob ng bukid. O sige, mamaya na lang ulit ha. Mag-ingat ka sa trabaho mo, Selena, ha? Pagpasok ko sa farm, nakasalubong ko na naman si Ate Annie, ang pambansang CCTV ng baryo namin. Hinarang niya ako, pero agad akong umiwas. Hinawakan niya ako sa braso, sabay ngumiti sa akin. Selena! Hindi mo ba narinig ang balita sa nangyari kagabi? May lalaking natagpo ang patay sa baryo natin. Ay, naku! Sino kayang pumapatay, ano? Alam ko na rin naman po yung sasabihin ninyo sa akin, no? Maaari po bang lumayo-layo muna kayo? Wala po akong oras sa inyo. Marami pa po akong gagawin sa loob ng bukid. O baka naman, umiiwas ka lang kasi kilala mo kung sinong gumagawa ng krimen. Hindi dapat magpanggap na mabuti sa umaga kung sa gabi naman nagiging halimaw. Alam nyo, tigilan nyo po yan, Ate Annie. Halos araw-araw chismis na lang ang pinagkakaabalahan ninyo eh. Hoy, hindi chismis ang sinasabi ko, ano? Totoo ito. Aswang naman talaga si... Ay, Selena, halika muna rito. May kailangan ako sabihin sa'yo. Ayan! O, tinatawag ka na niya. Habang buhay ka na lang bang magiging alipin ng taong yan? Hindi ka ba naaawa sa sarili mo? Bigyan mo naman ng kalayaan ang sarili mo, Selena. Alam ko po ang ginagawa ko, ha? Kaya kung maaari po, tigilan nyo na ang pakikialam sa buhay ng iba. Tinalikuran ko na siya noon. At ayoko sa lahat, yung pinag-uusapan ng amo kong si Don Martin. Si Don Martin naman, deadma lang sa mga sinasabi ng mga tao sa baryo. Kahit minsan, naririnig niya pa ang mga yon.
Abay mukhang hindi kayo nagkaunawaan yan eh. Kita naman sa mukha mo talagang nasira niya ang ayos mong timpla. Naninibago pa ba kayo ron kay Ate Ani? Kilala niyo naman pong babaeng yun eh. Wala na siyang ibang ginawa kundi ang bantayan ng galaw ng ibang tao. Nakakairita. Mga ganong tao talaga. Kala mo kung sinong napakalinis. Wag mo nang pansinin. Ganyan talaga yung mga taong walang mapagkakaabalahan sa buhay. Alam mo, Selena, nagpapasalamat ako sa'yo. Ikaw lang ang parang hindi naaapektuhan ng lahat ng sinasabi nila laban sa akin eh. Mas kilala ko po kayo. Isa nga pala, tawagin mo yung kaibigan mong si Hernan. May ipapadala akong mga pagkain at kaunting grocery doon sa barangay hall. Ikaw nang bahalang mamigay mamaya ha. Opo, sandali lang po ah. Mabilis kong binalikan si Hernan sa paradahan ng tricycle. Driver siya dito sa baryo namin. Niyaya ko siyang pumasok sa loob ng strawberry farm, pero ayaw niyang sumama. Dito mo na lang ipabuhat ang mga gusto niyang ipadala. Ayoko nang pumasok dyan eh. Baka hindi na ako makalabas. Hayaan ko ba na may mangyaring masama sa'yo? Naku Hernan, ikaw talaga. Tara na kasi. Bahala ka. Kahit anong pilit mo sa akin, hindi ako sasama sa'yo dyan sa loob. Sige na nga. Hintayin mo na lang ako rito ha. Ikaw pa naman ang madalas na ipatawag ni Don Martin. Pero ikaw pa itong unang natatakot sa kanya. Akala niyo yata doon sa matanda kumakain ng tao. Matagal na akong nagtatrabaho sa kanya. Pero ni minsan, wala naman akong nakitang may masama siyang ginawa sa kahit na kanino. Basta, hindi ako papasok dyan sa loob. Nagtaka si Don Martin nang makitang mag-isa lang akong pumunta sa bodega, kung saan nakalagay ang mga grocery na ipamimigay niya sa mga tao. Selena, hindi na naman ba sumama si Hernan? Ayaw niya po kasi, Don Martin. Ay, natatakot na naman siya sa akin. Hayaan mo na. Ikaw na lang ang magbuhat doon. Hindi naman mabigat yung mga yun eh. Opo, Don Martin. Ayoko lang po sanang makita kayong nalulungkot tuwing may mga taong ayaw lumapit sa inyo. Kaya lang, hindi naman natin sila mapipilit. Naintindihan ko naman yun, Selena. Nga pala, may mahalaga akong dapat sabihin sa'yo. Pakiramdam ko may paparating na masamang nilalang. Mapanganib yon at magdadala ng gulo sa baryong ito, kaya mag-iingat ka. Paano niyo po nalaman na may masamang nilalang na paparating dito sa lugar natin? Malakas ang pakiramdam ko sa mga ganyang bagay, Selena. Sa tingin ko nga nandito na siya at nagtatago lang. Kung ganun po, kailangan natin siyang mahanap. Kung isa siyang masamang nilalang, kailangan natin siyang mapigilan bago pa siya makapinsala. Huwag kang kikilos kagad, Selena. Kapag nagawa mo yan isa na naman ako sa pagbubuntungan ng mga tao. Alam din lang halimaw din ako, hindi ba? Sige po, Don Martin. Dadaling ko na po ang mga pamimigay ninyo sa mga tao roon sa barangay hall, ha? Lakasan mo lang ang pakiramdam mo. Baka hindi mo alam nasa harapan mo na pala siya, Selena. Alam mo yung mga manunugis, hindi nakakaramdam ng presensya ng aswang. Maliban na lang kung may dala kang anting-anting. Pero wala ka naman nun. Isa ka lang tagapatay ng aswang kapag nahuli mo mismo silang nangangaso ng tao. Opo, alam ko po yun. Mahina pa po talaga ako. Hanggang ngayon hindi ko pa rin po alam kung paano ko malalaman kung aswang ang isang tao o hindi. Pero ang aswang, malalaman nilang manunugis ka. Yon ang talagang iniingatan ko. Isa akong manunugis, pero wala ni isa mang anting-anting na panangga laban sa mga aswang. Nakapatay na ako ng 2. Una, isang wakwak. At pangalawa, isang manananggal. Nang makarating kami ni Hernan sa barangay hall, agad na pumila ang mga tao. Alam na kasi nila na may ipamimigay para sa kanila. Kaya maaga pa lang, nakaabang na sila. Selena, ano yan, ha?
Suhol na naman ba yan ni Don Martin sa mga taga-baryo matapos niyang pumatay ng tao? Kumuha na lang po kayo. Alam naman po ng lahat na yan talagang inaabangan ninyo rito eh. Kayo ang numero unong nagpapakalat ng masasamang balita tungkol doon sa matanda. Pero kayo rin naman itong madalas na unang-una sa pagkuha ng mga ibinibigay niya. Uy, Selena, huwag ka na ma-stress kay Ate Honey. Alam mo naman ang babaeng yan eh. Mabait lang yan sa mga taong may mapapala siya. Halika na, tutulungan na kitang mabigay. Mga kabaryo, pumila na kayo. May pamimigay si Selena. Galing kay Don Martin. Uy, pumipila na. Dito na tayo. Huwag ka na sumingi. Sa lahat. Ay, Pila na po kayo! Isa-isa lang! Grabe, iba rin talaga si Don Martin ano. Kahit halos araw-araw siyang laitin at pagsalitaan ng masama ng mga taga-baryo eh. Di pa rin siya nagsasawang tumulong. Kaya nga nananatili ako sa kanya eh. Kasi mabait siya. Hindi talaga siya ang pumapatay. Alam mo, sa totoo lang, hindi ko rin talaga alam kung maniniwala ba ako sa'yo. Basta ang alam ko, matatakot pa rin ako kay Don Martin. Kaya nga sinasabi ko sa'yo na sumama ka sa akin doon sa taniman ng strawberry para mas makilala mo siya. Mabait talaga si Don Martin. Hindi siya masama gaya ng iniisip ng iba at hindi rin siya dapat nakatakutan. Habang nag-uusap kami, lumapit sa amin si Aling Divine. Siya lang ang hindi tumatanggap ng tulong mula kay Don Martin. At nang mga oras na yon, sinubukan ko siyang pilitin. Talagang tatanggihan ko tulong niya, Selena. Alam mo ba kung bakit? Dahil ayokong may kapalit na kasamaan ng anumang tatanggapin ko. Kababata kong lalaking yan, kaya alam ko. Noon pa man, aswang na talaga siya. Hindi ako gaya ng iba riyan na nilulunok na lang ang takot, makakain lang. Sige po, desisyon niyo naman po yan eh. Kaya hindi ko po kayo mapipilit. Ang sa akin lang naman, kung gusto niyo lang. Selena, ipamigay na natin to lahat para makabalik ka na sa taniman ng strawberry. Siya nga pala, Selena. Baka may mga hinog na kayong strawberry, ha? Maaari ba akong pabili? May pagbibigyan lang ako. Kanina naman po. Sa akin na lang yun. Basta, gusto kong bumili. Kung maaari sana, ikaw na lang ang maghatid sa bahay. Ha, Selena? Alam mo namang natatakot akong pumasok doon sa bukid ni Don Martin. Sige ho, wala pong problema. O sige, mauna na ako. Nang makaalis na si Aling Divine, lumipat kami ni Hernan ng pwesto para mas mapabilis ang pamimigay ng grocery at pagkain. Maya-maya, natapos din kami. Pero hanggang sa mga oras na yon, hindi pa rin maalis sa isip ko mga sinabi ni Don Martin tungkol sa nilalang na paparating sa baryo. Uy, Selena, ayos ka lang ba? Parang napagod ka. Oo, ayos lang ako. Hindi naman ako napagod eh. Lalo na tumulong ka sa akin. May isang bagay lang talaga na gumugulo sa isip ko, Hernan. Tulad naman ng ano. May sinabi kasi sa akin si Don Martin kanina. Sabi niya, may darating daw na isang nilalang. Mapanganib daw yun. At guguluhin daw ng nilalang na yun ang baryo. Ano? Paano naman niya nalaman yun? Baka naman siya mismo ang manggugulo tapos pinalalabas lang niyang may iba para malihis ang tingin ng mga tao. Hindi nagsisinungaling sa akin si Don Martin. Kilala ko siya, Hernan. Maniwala ka. Alam kong totoong sinasabi niya. Ang ikinatatakot ko, paano kung manggulungang nilalang na yun dito sa baryo at si Don Martin na naman ang madamay? Huwag naman sana mangyari yan, Selena. May mga namamatay na nga dito sa atin ng biglaan. Wala namang sugat. Wala rin kahit anong galo sa katawan. Sino kaya may gawa nun? Aswang ba o engkanto? Basta ang sigurado ako, walang kinalaman si Don Martin sa mga nangyayari. Oo na, sabihin na natin aswang siya. Pero hindi siya pumapatay, Hernan. Makalipas ang ilang araw, may mga balitang kumalat sa baryo tungkol sa isang nilalang na lumulutang sa gabi. Maraming nagtatanong kung ano ba talaga yon, multo ba o aswang.
Nakarating din kay Don Martin ang usap-usapan na yon. At bigla na lang natakot ang matanda. Malakas ang kutob ko na siyang nilalang na magdadala ng kasamaan sa baryong to. Kailangan siyang mapatay kagad sa Lina. Huwag po kayo mag-alala. Magtatanong po ako sa baryo tungkol sa nilalang na yon. Sa tingin niyo po ba multo siya o aswang? Aswang siya sa Lina. Sige na, umalis ka na muna at magtanong ka roon sa baryo. Opo. Sigurado akong may maririnig ka na naman sa mga balita tungkol sa akin. Kaya huwag mo nalang pansinin yun. Opo, di ko naman po talaga pinapansin eh. Pero may mga pagkakataon talagang hindi ko mapigilang ipagtanggol kayo. Kilala ko po kayo eh. Alam kong hindi nyo magagawa mga ibinibintang nila sa'yo. Hindi ko naman ginustong maging ganito. Wala akong nagawa. Wala akong magagawa. Ako ang napili. Nang makaalis ako sa strawberry farm, dumiretso ako sa kanto kung saan nagtitipon ang mga taga-baryo. Halos lahat sila nandoon at bawat isa may kanya-kanyang haka-haka tungkol sa nilalang na lumulutang sa gabi. Doon ko rin nalaman na si Kapitan mismo ang nagpatipon sa mga tao sa may kanto. Makinig kayong lahat! Ang nilalang na yan nakikitang lumuluta. Multo lang yan. Maaaring babae siya na ginahasa at hindi matahimik ang kaluluwa. Ganyan naman talaga, hindi ba? Kapag may babaeng pinatay at hindi nabigyan ng hustisya, nagpapakita at nananakot. Hindi naman ako natatakot sa mga ganyan, Kapitan. Nagpapakita lang ang mga multo sa mga taong napagdidiskitahan nila. Ang inaalala ko ay si Don Martin. Alam naman natin lahat na aswang siya. Tuwing may namamatay sa baryo, bigla siyang nagbibigay ng mga grocery at pagkain. Hindi ba't napakahalata naman nun? Para bang pinalit niya sa mga bagay na yan ang taong kinain niya. Aling Divine, abay totoo naman kumakalat ang balitang aswang siya. Totoong kinatatakutan siya ng mga tao pero hanggat walang makakahuli sa inyo kay Don Martin na nasa inyong aswang, hindi pa ako kikilos. Hihintayin mo pa talaga mahuli siya? Paano kung may mamatay na naman bago pa mangyari yon? Aling Divine, naiintindihan naman po naming lahat ang takot ninyo kay Don Martin. Hindi lang naman po kayong natatakot eh. Tayo pong lahat. At bakit naman po kasi kayo natatakot kay Don Martin? Wala naman siyang ginagawang masama. Kung sakali mang gumawa siya ng krimen dito sa baryo, ako mismo ang magsasabi sa inyo. May ipapangako mo ba yan sa Lina, ha? Opo, Kapitan. Selena! Si Selena! Yan ay tapat na tagapaglingkod ni Don Martin. Umaasa pa ba kayong magsasalita yan? Baka nga sinusuhulan pa siya ni Don Martin. Wala po siyang isinusuhol sa akin. Hindi naman po porket kilala siyang aswang dito sa baryo eh. Sa kanya nyo na kaagad ibabagsak ang lahat ng sisi. Wala nga ho kayo maipakitang ebidensya eh. Ano pa bang gusto mo mangyari para matauhan ka tungkol sa amo mong yan, ha? Alam niyo po, sa totoo lang, hindi ko na talaga kayo maintindihan eh. Bakit po ba galit na galit kayo dun sa tao? Wala naman po siyang ginagawang masama sa inyo ah. Natatakot lang talaga ako, Selena. Umalis ka na ron sa bukid niya habang may oras ka pa. Natatakot ako para sa'yo. Baka gamitin kaya sa madilim niyang balak. May paparating pang isa na namang masamang nilalang. Kaya umalis ka na para hindi ka maipit sa gulong darating. Paano niyo po nalaman na may paparating na isang nilalang? Basta, makinig ka na lang sa'kin. Para rin sa'yo sinasabi ko. Hindi para sa iba. Aling Divine, bakit nyo naman hinihila si Salina papunta rito? May ginawa ba siya sa inyo? Wala. Ayos lang ako. Tandaan mong sinabi ko sa'yo, Selena. Totoo ang sinasabi ko. Darating ang araw na gagamitin ka niya laban sa lahat. Tinalikuran niya ako matapos sabihin yun. Nagtaka naman si Hernan.
Kaya sinabi ko na rin sa kanya ang tungkol sa masamang nilalang na paparating daw. Paano naman nila malalaman na may paparating na masamang nilalang? Hindi ko rin alam. Pero si Don Martin, sinasabi niyang nararamdaman niya raw ang mga ganyang bagay. Ang ipinagtataka ko naman, paano yun nalaman ni Aling Divine? Kaya nga eh. Noon pa ba sila marunong magula, ganun? Ay, ewan ko. Basta ang mahalaga, maganda ka na lang. Hoy Hernan, kapag si Don Martin ang nagsabi, kadalasan nangyayari yun. Oo na, sige na. Maghahanda ako. Gusto kong usisahin si Ate Annie. Hindi ba napakahilig niyang mangalap ng kwento? Sigurado ako marami siyang alam tungkol dun sa nilalang na lumulutang sa gabi. Yun siya. Kausap niyo si Kapitan? Lumapit kami kay Ate Annie at si Hernan na mismo ang nag-usisa sa kanya. Sa dami ng alam niya bilang mahilig sa chismis, marami nga siyang nasabi. At ayon pa sa kanya, nakita rin daw niya mismo ang nilalang na yun. At totoo, Hernan, nakita ko talaga. Sa tingin ko nga babae yung lumulutang na yun. Wala namang lalaking nagsusuot ng mahaba at puting saya. Mahaba at puting saya? Baka naman multo yan. Hindi ko lang masabi kung multo nga. Mahaba rin kasi ang buhok, tapos lumulutang talaga sa ere. Pero hindi ko nakita ang mukha niya. Natatakpan kasi ng mahaba niyang buhok. Sana nga hindi ko na lang siya nakita. Dahil sa nilalang na yun ilang gabi na akong hindi nakakatulog ng maayos. Ang alam ko, may mga aswang talagang mahaba ang buhok. Kung ako mismong nakakita baka matukoy ko kung anong uri siya. Yung amo mong ang aswang din. Natukoy mo ba kung anong aswang siya, ha? Huwag niyo ngang isama dito si Don Martin. Baka kaya sa'yo nagpakita yung nilalang na yun para manahimik ka na. Habang nag-uusap kami, may dumaan na isang magandang dalaga. Nakangiti siya sa lahat. Malinis, manamit, maputi, at higit sa lahat, mukhang mabait. Napaawang ang labi ni Hernan habang nakatitig sa kanya. Pagdaan ng dalaga sa harap namin, agad siyang hinarang ni Hernan. Miss, ngayon ka lang ba lumipat dito? Parang ngayon lang kasi kita nakita ako nga pala si Hernan. Ako naman si Abby. Oo, kahapon lang ako dumating dito. Medyo malapit lang ang bahay ko sa bahay ni Aling Divine Kaya nga ako lumabas kasi nabilitaan kung may taniman daw dito ng strawberry. Gusto ko sanang makabili. Naku, tama ka. May taniman nga rito ng strawberry. Siya nga pala si Selena. Siya yung nagtatrabaho doon. Talaga? Selena, pwede ba akong makabili ng strawberry? Oo naman, walang problema. Pwede bang dumalaw ako sa bahay, Bobby? Pwede naman, walang problema. Kaya lang baka pagtatagain naman ako ng tatay mo ron. Ano ka ba? Wala na akong mga magulang. Kaya nga umuwi na lang ako rito Dati kasing nakabili ng lupa rito ang mga magulang ko. Sayang naman kung hindi ko uuwian, di ba? Sa bagay, tama ka naman. Sige, ako na lang ang kukuha ng strawberry mo ron sa taniman. Ihatid ko na lang sa bahay mo. Dadaan na lang ako kay Aling Divine para siya na ang magturo sa akin kung saan ka nakatira, ha? Nako, salamat talaga ha. Mabuti na lang at may nakilala akong mabuting tao na gaya mo. Malawak nang ngumiti si Abby kay Hernan. Pagkaalis ng babae, agad naman niya akong pinasakay sa tricycle niya at hinatid pabalik sa farm. Kasamahan kita sa pagkuha ng strawberry doon sa bukid, ha? Kala ko ba, takot ka kay Don Martin? Hindi ka ba nangangamba na baka makita ka niya at bigla ka niyang lapain? Hindi na ako natatakot sa kanya ngayon. Sige na nga, bilisan na natin. Iba ka talaga, no? Kapag babae ang usapan. Ikaw ba? Hindi ka pa nakakit kay Abby? Tomboy ka, di ba? Kaya iniisip ko baka magustuhan mo rin siya. Uy, hindi ko siya gusto, no? Isa pa,
Hindi ko naman sinabi sa'yo na babae talaga ang gusto ko. Oh, siya. Kumuha na tayo ng strawberry sa loob ng bukid. Habang nangunguha kami ng strawberry, panayang lingon ni Hernan. Alam kong natatakot siyang baka biglang lumitaw si Don Martin sa likuran niya. Pagkatapos naming mamitas, siya na rin ang nagbayad at saka umalis ng farm. Ako naman, dali-daling pumunta sa bahay ni Don Martin para ipaalam sa kanyang lahat ng nalaman ko tungkol sa nilalang na lumulutang. Malakas po talaga ang kutob ko na aswang ang lumulutang na yun at hindi multo. May ikinuwento po sa akin si Ate Annie. Sabi niya, mahaba raw po ang buhok at natatakpan nitong mukha ng nilalang. Ang alam ko po kasi, may mga aswang na ginagamit ang buhok nila para pumatay. Tama ka. Maaaring aswang nga talaga. Ibig sabihin, may isa pang aswang dito sa baryo bukod sa akin. Mamayang gabi, magmamatsyag ako sa baryo. Huwag na po. Hindi nyo kailangang gawin yan. Ako na po ang kikilos. Hindi kayo pwedeng lumabas mamayang gabi dahil kabilugan ng buwan. Paano kung may makakita sa inyo at bigla kayong pagtatagain? Mag-iingat naman ako. Don Martin, matagal na po kayong pinaghihinalaan ng mga tao. Kapag may nakaalam na lumalabas kayo ng gabi, alam niyo naman po agad kung anong iisipin nila. Na akong pumapatay. Hindi naman talaga akong pumapatay. Kaya nga po. Pero walang maniniwala sa inyo kapag may nakakita sa inyo sa labas. Kaya makinig na lang po kayo sa akin ha. Tumango ang matandang lalaki bilang pagsang-ayon sa sinabi ko. Hanggang sa sumapit ang gabi. Naghahanda na sana akong umalis sa strawberry farm. Pero dumating ang tricycle ni Hernan, kaya hinarap ko muna siya. Alis ka ba, Selena? Sama mo naman akong umakyat ng ligaw. Kanino ka naman nakakit ng ligaw? Kanino pa? Di kay Abby. Nakapagpaalam na ako sa kanya At pumayag naman siya magpaligaw. Sige na, sama mo na kasi ako. May mahalaga akong pupuntahan, Hernan. Ngayon lang naman to Sige na, pumayag ka sama mo na ako. Sige na nga, samahan na kita. Ibabalik ko lang muna sa loob itong mga dala ko. May dala akong buntot ng pagi ng gabing yon. Para kung sakaling makaharap ko ang aswang, may panlaban ako. Pagdating namin sa bahay ni Abby, nagulat siya nang makita niyang kasama ko si Hernan. Ay, hindi mo naman sinabi na may kasama ka palang kaibigan. Akala ko ikaw lang ang darating. Mas mabuti na rin kasing may kasama sa gabi. Sa bagay. Tuloy kayo. Uy, Selena, ang tamis pala ng mga strawberry, ano? Oo, tamang-tama talaga yung tamis. Abby, hindi ako mahihiyang sabihin to sa'yo. Alam mo, sa unang kita ko pa lang sa'yo, nahulog na agad ako sa ganda mo Nalaman ko rin na pati si Kapitan. Gusto ko ring ligawan. Ayoko lang sanang maunahan niya ako. Henan, hindi naman paramihan o paunahan ng panliligaw. May sarili akong isip, no? At alam ko kung sino ang dapat kong pahalagahan. Ang tanong, may pag-asa ba ako sa'yo? Uy, Hernan, bilis mo naman pre. Kanina lang kayo nagkita ni Abby, tapos gusto mo agad malaman kung may pag-asa ka. Di ba dapat kilalanin niyo munang isa't isa ng maayos? Selena, gusto ko nang malaman kagad Oo, may pag-asa ka. Sa totoo lang, nagulat din ako nang sabihin yon ni Abby. Ang alam ko, kapag ang babae ay nililigawan ng lalaki, hindi agad bibigay. Kikilalanin muna nito ang isa't isa. Parang hindi ako makapaniwala na wala pang isang araw na muong na kaagad ang pagmamahalan nilang dalawa. Habang nagsasalita si Abby, napansin kong nakatitig siya sa leeg ni Hernan. Alam mo, Hernan, hindi mo kailangan makipagpaligsahan sa kanila.
ikaw ang nauuna sa puso ko. Aray! Abby, ang sakit ng leg ko. Parang binabaon mo na yata yung kuko mo. Masakit ba? Pasensya ka na. Ayos lang yun. Siya nga pala, bukas, kapag natapos na ako magbiyahe, ililibot kita sa baryo. Magde-date tayo? Oo naman, ganun na nga. Pero dapat tayong dalawa lang ha? Siyempre naman. Hindi nasasama si Selena bukas. May trabaho naman na yun eh. Napansin kong parang natatakam si Abby habang nakatingin sa leeg ni Hernan. Pero hindi ko na yun binigyan ng ibang kahulugan. Baka ganun lang talaga siya kung tumingin. Kinaumagahan, isa na namang kahindik-hindik na balita ang kumalat sa baryo. May natagpo ang bangkay, kaya agad akong niyaya ni Don Martin na puntahan ang pinangyarihan ng krimen. Sigurado po ba kayong gusto ninyong pumunta ron? Oo, wala naman akong dahilan para hindi humarap sa kanila, hindi ba? Gusto kong ipaalam na wala akong kinalaman sa nangyari. Eh paano po kung kayo mismo ang makarinig ng mga sinasabi nila laban sa inyo? Alam ko pong nasasaktan din po kayo, Don Martin. Salamat naman sa pag-aalala mo, ha? Pero ayos lang talaga ako. Basta samahan mo na lang ako. Diyan ka lang sa likod ko para mas magkaroon ako ng lakas na loob na humarap sa mga tao. Sige po, kung yan po ang gusto ninyo. Nang makarating kami sa pinangyarihan ng krimen, agad kaming pinagtinginan ng mga tao. Lahat sila, si Don Martin ang pinag-uusapan. Maya-maya, lumapit sa amin si Kapitan Jubil at nagtanong kung bakit naroon ang matandang lalaki. Bakit parang nagtataka kang nandito ako, Kapitan, ha? Hindi ba taga rito rin ako sa baryo? Lahat ng tao nandito. Kami lang ang nahuli. Don Martin, alam niyo naman pong takot sa inyo, mga tao, hindi ba? At bakit sila natatakot? Bakit kayo matatakot sa akin? Kapitan, mukha ba akong kriminal? Nakita niyo ba akong pumatay? Kaya nga ako nagbibigay ng tulong sa inyong lahat para maisip niyo man lang na hindi ako masamang tao. Kaya pala, gusto mo kaming suhulan para tanggapin ka namin, ganon. Ay, umuwi na lang po kayo bago pa kayo abutan ng sikat ng araw. Ikaw nga, mukha ka ng bilad na bilad dyan eh. Kailangan kong malapitan ng bangkay, Kapitan. Gusto ko siya makita. Gusto ko malaman kung ano ang ikinamatay niya. Yan na naman po bang may tutulong po ninyo? Kahit wala akong maitulong, hayaan niyo lang akong makita ang bangkay. Walang nagawa si Kapitan nang igiit ni Don Martin na lapitan ng bangkay. Bawat isa may sinasabi tungkol sa matanda. At kung makapagsalita sila, akala mo'y wala siya sa harapan nila. Bilib na bilib ako sa amo ko dahil nagagawa niyang magbingi-bingihan kahit masasakit ng mga ibinabato sa kanya. Maya-maya, may tumapik sa balikat ko at pagharap ko, si Hernan pala yun. Pinala mo pa talaga rito ang among yan. Kita mo naman eh, lalo tuloy nagkakagulo yung mga tao. Nagpumilit kasi siya eh. Galing nga pala ako sa bahay ni Abby. Biglang nagkasakit si Aling Divine. Gusto nga sanang pumunta rito ni Abby, kaya lang pinakiusap siya ng matanda na wag na muna siyang umalis. Eh, ano naman daw ang sakit ng matandang yun? Bigla raw nilagnat. Teka, ano ginagawa ni Don Martin sa bangkay? Bakit niya pinabaligtad na parang may hinahanap siya? Eh, baka hinahanap niya kung may sugat ang bangkay. Sandali lang ha, lalapitan ko lang siya. Nang makalapit ako kay Don Martin, bumulong ako sa kanya na huwag hawakan ang bangkay dahil lalo lamang natatakot ang mga tao. Napatingin siya sa akin at sa itsura niya, parang alam na niya kung paanong pinatay ang biktima. Alam ko na kung paano pinatay ang taong to. Don Martin, lumayo na po kayo riyan sa bangkay na yan. Abay, hindi nyo dapat hinahawakan yan dahil kailangan pang imbestigahan.
para malaman kung sino ang pumatay. Wala siyang sugat. Kahit maliit na galos ay wala. Galing niya. Tuyo ang katawan niya. Maputla. Senyalis yan na wala siyang dugo. Alam ko kung paano siya pinatay. Ay, natural! Alam na alam niyo kung paano. Dahil nga, kayong may gawa. Nandito ako para maliwanagan kayong lahat. Hindi para basta nyo na lang ako husgahan. Ate Ani, hayaan niyo nga muna magsalita si Don Martin. Puro kayo salita ng salita, wala naman kayong inuunawa. Buhok ang ginamit sa pagpatay sa taong to. May aswang na hamok dito sa baryo. Gamit ang mahahaba nilang buhok, pinapasok nila yon sa lahat ng butas sa katawan ng tao para sipsipin ang kaluluwa ng biktima nila. Ay, naku, tumatandang tumatanda. Maniniwala kami sa inyo. Hoy, Selena, ilayo-layo mo na nga rito yung matandang yan. Oh, sige, ilalayo ko siya. Pero patutunayan ko sa inyo na totoong sinasabi niya. Gagawin ko ang lahat para maiharap sa inyo ang sinasabi ni Don Martin na aswang na hamok. Abay, sa buong buhay ko naman Ngayon lang ako nakarinig ng ganyang aswang na hamok na yan. Hindi naman siya namimilit kung ayaw ninyo siyang paniwalaan. Sinasabi lang naman niya ang lahat ng alam niya. Umalis kami sa nagkakagulong mga tao para makaiwas. Alam kong walang naniniwala kay Don Martin dahil halos lahat ng taga-baryo galit sa kanya. Pagbalik namin sa strawberry farm, inihanda ko ang buntot ng pagi at ang punyal na binana ko sa aking tiyuhin na dating manunugis. Nakita ako ni Don Martin, kaya agad siyang lumapit sa akin. Handa ka na bang harapin ang mga nilalang na yon? Opo, gusto ko na po siyang makita at mapatay. Sana, sa pangatlong beses na papatay ako ng aswang, magtagumpay pa rin ako. Magaling ka lumaban. Natalo mo nga ako noon Hindi ka padalos-dalos, kalmado ka, at nag-iisip ka muna bago kumilos. Naiintindihan ko kung bakit hanggang ngayon hindi ka pa basta sumusugot. Ayokong may ibang madamay. Gusto ko, kung magkakaharap man kami, kaming dalawa lang. Kaya nga ang una kong naisip na paraan para mapatay ang aswang na hamok, alamin muna kung sino siya sa umaga. Maingat din ang mga yan sa pagkilos, Selena. Kayo lang ang nakakaalam sa totoo kong pagkatao na isa akong manunugis. Hanggat maaari, ayokong may ibang makaalam kung ano talaga ako. Wala akong ibang pinagsabihan na isa kang manunugis. At natutuwa rin ako. Kasi kahit aswang ako at manunugis ka nabuo pa rin ang pagkakaibigan dating dalawa. Sa kabila ng impormasyong ibinahagi ni Don Martin, sa kanya pa rin ibinunto ng mga tao ang sisi. Doon na rin nagsimulang sumama ang tingin ko sa mga taga-baryo dahil hindi na naging patas ang lahat para sa amo ko. Sinugod pa nila ang bahay niya at ako naman, buong tapang ko siyang ipinagtanggol laban sa kanilang lahat. Bakit niyo ba palagi pinag-iinitan ng amo ko? Wala naman siya ginagawang masama sa inyo Hindi na makatarungan ang ginagawa niyong lahat. Wala kayo sa lugar para sugurin siya rito. At ikaw pa, Kapitan, ha? Siguro, ikaw ang nag-aya sa kanila na pumunta rito, no? Abay bilang kapitan, tungkulin kong pakinggan ang hinahing ng mga tao, Selena. Inirereklamo nila si Don Martin dahil may nakakita raw sa kanya kagabi na naging aso siya. Totoo po ba yan, Don Martin? Abay, malaking kalokohan naman yan. Paano ko magiging aso? Ay, huwag mo lang ipagkaila pa. May nakakita sa'yo. Gusto mo bang iharap ko pa siya ngayon? Si Abby, yung bagong lipat na babae. Takot na takot siya kagabi. Umiiyak pa habang humihingi ng tulong sa akin. Don Martin, mataas po ang pag-alang ko sa inyo. Marami na kayong naitulong sa akin lalo na sa baryo. At ipinagpapasalamat ko po yun. Kaya lang, kung magdadala kayo ng takot sa amin, nakikiusap ako. Umalis na lang po kayo sa baryo. At ba't naman ako aalis, ha, Kapitan? Abay, isipin mo nga. Akin ang bukid na ito. Akin ang bahay na ito. Akin ang lupang ito. Bakit niyo ko palalayasin? Don Martin, pumasok na po kayo sa loob.
Ako na pong bahala sa kanila. Selena, yung pinagtatanggol mo yung kriminal at mamamatay tao. Umalis ka na nga lang dyan! Sandali nga. Pati ba naman ikaw? Nagsumbong sa akin si Abby kaninang umaga. Totoo raw na nakita niya si Don Martin. Nandoon daw siya sa may bahay nila nagmamatsyag. Oo, nandun nga ako, kagabi at nagmamasid. Pero wala akong balak na gawan siya ng masama. O ay di lumabas din ang totoo sa bibig mo na kriminal ka nga. Hayop kang halimaw ka. Huwag niyo naman siyang hinuhusgahan na parang napakasama na niya. Kilala ko siya at naniniwala akong hindi gagawa ng masama si Don Martin. Pumasok na po kayo sa loob. Ako na pong bahala sa kanila, Don Martin. Pagsabihan mo na lang ang ama mo, ha? Na huwag na niyang uulitin ang pananakot na yan. Kapag naulit pa ito, ipababaril ko na siya sa mga tanod. Babarilin niyo siya sa araw? Kung sa gabi niyo siya mabaril, baka masabi pa ninyong totoo ang hinala ninyo na gusto niyang maghasik ng kasamaan sa baryo. Pero kung sa araw, wala kayong karapatan saktan siya. Lalo na at wala siyang kalaban-laban. Ano ba talagang dahilan at kampi ka ng kampi sa matandang yan, Selena, ha? At ano rin bang dahilan mo at panay ang pakikinig mo sa sumbong ng babaeng yun? Sa akin ka makinig, hoy! Kaibigan mo ako, ha? Wala nang patutunguhan ng usapang ito. Magkakasama lang tayo ng loob dito pare-pareho. Ang mabuti pa, umalis na tayo. Si Don Martin ang sadya namin dito at hindi ikaw, Selena. Sabay silang umalis sa harap ng strawberry farm. Ilang araw ding naging kalmado ang baryo. Pero isang araw, habang naglalakad ako papuntang palengke para bumili ng gulay, bigla akong hinarang ni Ate Annie. Galit na galit siya at halatang gusto niya akong saktan. Alam mo, ikaw na babae ka? May pananagutan ka rin kapag may namatay na naman dito sa baryo. Inaalagaan mong amo mong aswang? Imposible namang hindi mo alam ang totoo niyang pagkatao. Oh, maaari ba? Huwag niyong sagarin ang pasensya ko, ha? Umagang umaga gusto niyong sirain ang araw ko. Tandaan mo to, ha? Ipasasara naming lahat ang taniman ng strawberry para mapaalis na kayo ng amo mo rito. Hindi ka talaga nag-iisip, ano? Paano niyo ipasasara yun? Hindi naman sa inyo yun. Pakikinggan ng mga taga-bayan ang boses namin dahil aswang ang amo mo. At nasaan ang ebidensya mo? Sige nga, may ipapakita ka ba, ha? Kung yung bibig mo lang ang ebidensya mo, mas mabuti pang manahimik na lang kayo. Hindi nakasagot sa akin si Ate Annie. Pagdating ko sa strawberry farm, agad kong sinabi kay Don Martin ang lahat. Nagalit siya, pero naiintindihan pa rin niya ang mga tao. Doon ko na siya inusisa kung bakit siya naroon sa bahay ni Abby ng gabing yon. Sinabi ko naman po kasi sa inyo huwag kayong lumabas sa gabi. Hindi naman po kasi kayo nakikinig sa akin. Gusto ko lang sanang mahuli sa akto ang aswang na hamok. At doon niyo pa talaga siya hinanap sa bahay ni Abby? Nagkataon lang na nakita kong lumabas sa bahay niya si Hernan. Kaya ako napunta roon. May paano ko malalaman na nililigawan pala ng kaibigan mo ang babae niyon, ha? Oy, kung ganun, mamayang gabi, kailangan kong umalis nang walang makakaalam. Kailangan kong magmanman sa baryo. Ito lang po ang may tutulong ko sa inyo para linisin ang pangalan ninyo. Bumuntong hininga si Don Martin at tumango. Kinagabihan, umiikot ako sa baryo dala ang buntot ng pagi. Pero walang senyales na may hamok sa paligid. Hanggang sa makarating ako sa tapat ng bahay ni Aling Divine. At doon ako nagulat nang makita kong lumabas si Abby. Nakasunod sa likuran niya si Aling Divine. Galit na galit. At sa tingin ko, nagtatalo ang dalawa. Abby, nag-aalala lang ako sa'yo. Paano kung bumalik ang matandang lalaking yon at may gawin siyang masama sa'yo? Sige nga, ha, iha? Sige na, dito ko na lang matulog sa bahay. Ayoko nga po. Bakit ba gustong-gusto ninyong nandito ako? Wala po akong tiwala sa inyo.
Ano? Wala kang tiwala sa akin? Oy, bakit naman? Ay, lubayan niyo na nga po ako. Hindi po ako natatakot dun kay Don Martin. Pero sa inyo, natatakot po ako. Wala akong gagawin na ikasisira mo o ikasasakit mo, ha? Hindi nakasagot si Abby at mabilis na bumalik sa bahay niya. Para bang matagal na silang magkakilala kung mag-usap. Kahit sa harap ng lahat, maayos silang kumikilos na parang ngayon lang nagkita. Doon ako kinutuban na baka may ugnayan silang dalawa. Kinaumagahan, sinabi ko kay Don Martin ang lahat ng nalaman ko. Selena, kaya ako napunta sa bahay ni Abby. May masama akong kutob tungkol sa kanya. Hindi ako pwedeng lumabas ng bahay na ito gabi-gabi. Kaya ikaw na lang ang kikilos, ha? Manbanan mo si Abby. Ano po bang meron dun kay Abby? Malakas kasi ang kutob ko na may masama siyang itinatago. Ang iniisip ko naman po ngayon, bakit parang magkakilala sina Abby at Aling Divine? Hindi naman kasi sila mag-uusap ng ganun kung hindi. O baka naman talagang nag-aalala lang si Aling Divine para sa kanya. Basta kay Abby ka lang tumutok. Maniwala ka sa akin. Malalaman mo rin ang sekreto niya. Pero doble ingat ka, Selena. Alam kong nadadabay ka sa galit ng mga tao laban sa akin. Sige po, Don Martin. Habang nag-uusap kami, nagulat kami nang marinig namin ang sigaw ng mga tao. Galit na galit sila at sinisira na ang farm ni Don Martin. Wala kaming magawa para pigilan sila, lalo na at napakarami nila. Kapitan, ano ba ginagawa ninyo? Malaki ang ginagastos ko sa bukid na ito kaya wala kayong karapatang wasakin ito! Pasensya na po, Don Martin. Sinusunod ko lang ang gusto ng mga tao. Ako rin po ang babalikan nila kapag hindi ako nakinig sa kanila. Sige na, mga kasama! Wasakin ninyo ang bukid ni Don Martin para mapaalis ng aswang na yan dito! Itigil niyo yan! Wala kayong karapatang sirain ang ikinabubuhay namin ni Don Martin! Hernan, tumigil ka nga! Hindi na ako makikinig sa'yo, Selena. Magkaibigan pa rin tayo kahit anong mangyari pero palalayasin namin ang amo mo. Ganun pala ah! Don Martin, anong balak niyong gawin? Kailangan ko silang itaboy. Kukuhanin ko lang ang baril ko. Hindi ko napigilan ng matandang lalaki. Galit akong tumitig kay Aling Divine. Tsaka ko siya hinila palayo sa mga kasama niya. Aray ko! Ay, Selena! Ano pang ginagawa mo? Akala mo yata hindi ko alam na may ugnayan kayo ni Abby. Sino pa talagang babaeng yun? Bakit kayo nagsasagutan kagabi? Wala na pamilya si Abby. Kaya nag-aalala lang ako sa kanya. Baka may masamang mangyari sa kanya dahil kay Don Martin. Talaga? Yun po ba ang dahilan? Tinitrespass ninyo ang lupang pag-aari ko. Kaya wala akong pananagutan kung mapatay ko man kayo. Ang hindi aalis kayo din, papatayin ka! Tinatakot mo pa talaga kami gamit ang baril mo ganyan? Hindi ko kayo tinatakot. Totoo ang sinasabi ko. Papatayin ko kayong lahat kapag hindi kayo umalis! Tinutukan sila ni Don Martin ng baril. Kaya natakot sila at nagkanya-kanyang takbo palabas ng farm ng oras na yon. Lalo pang lumakas ang kutob ko na may kakaiba talaga kina Aling Divine at Abby. Kitang-kita ko sa mga kilos at pananalita ni Aling Divine na gusto niya talagang protektahan si Abby. Don Martin, itago na po ninyo ang baril ninyo. Mabuti na lang at tatakot sila. Umanda sila sa akin. Akala yata nila'y mananahimik na lang ako habang binabasa sila ako. Ay, napupuno na talaga ako sa kanila. Kunwari pa kayo. Alam ko namang hindi mo sila babarilin eh. Hindi ko naman talaga sila babarilin. Dahil hindi ako kriminal. Pero paano kung tutuhanin ko na lang kaya ang mga sinabi nila? Nung pumatay ako ng tao. Huwag niyo pong gagawin yun. Dahil ako mismo masasaktan. Maganda ka. Bantayan mo ang bagong lipat na babae. Gaya ng napag-usapan namin ni Don Martin,
Bago pa dumilim, ay nasa tapat na ako ng bahay ni Abby at nagbabantay. Dumalaw nga roon si Hernan at bandang 8:00, umuwi na siya. Maya-maya, nakita kong lumabas si Abby at nagtungo sa kagubatan. Agad ko siyang sinundan, pero bigla siyang nawala. Hanggang sa pagharap ko, si Aling Divine ang bumungad sa akin. Nagulat ako, pero mas kita ko ang takot na namuo sa mukha ng matandang babae. Ay, anong ginagawa mo rito, Selena? Hindi ba dapat akong nagtatanong yan sa inyo? Anong ginagawa niyo rito sa ganitong oras? Ha? Parang alam ko na. Sinusundan niyo si Abby, ano? Ikaw ang sumusunod sa kanya, hindi ako. Tama po kayo. Sinusundan ko siya. Kaya nga nagtataka ako kung bakit nandito rin kayo. Bigla na lang nawala si Abby eh. At mukhang may itinatago ang babaeng yun. May itinatago? Baka ikaw may itinatago. Bukas na bukas, malalaman niya ang ginawa mo ngayong gabi. Hindi naman po ako natatakot sa babaeng yun eh. Baka hindi niyo alam kung ano ako, Aling Divine. Bakit? Ano ka ba, Selena? Tigilan mo ang pagsunod sa kanya kung ayaw mong mapahamak. Ang babaeng yon ang mapapahamak kapag nahuli ko siya sa akto. Ano ba talaga si Abby sa inyo? At ganyan na lang kayo kung umasta. Hindi ba bagong lipat lang naman siya rito? Magkamangga-anak ba kayo? O matagal na kayong magkakilala? Ay, wala ka nang pakialam doon, ha, Selena? Ang isipin mo, ang amo mong aswang. Darating din ang araw na mapapalayas namin siya. Mukhang kayong nag-uudyok sa mga tao na palayasin si Don Martina. Bakit ba? May kinatatakutan po ba kayo? Nang hindi siya makasagot, agad ko siyang iniwan sa gitna ng kagubatan. Pagsapit ng umaga, naglinis ako sa farm. Wala nang dumarating na tao. Malamang, kumalat na rin ang balita tungkol kay Don Martin. Hindi naman nalungkot ang matanda. Alam niyang darating ang araw na yon at tanggap na niya ang naging hantungan ng buhay niya. Pero sa totoo lang, ang unfair para sa kanya. Nang magtapon ako ng basura sa labas ng farm, nakita kong nakaabang sa akin sina Hernan at Abby. Hoy, tomboy! Sinabi sa akin ni Aling Divine na sinundan mo raw ako kagabi. Ano ka? Investigador? Bakit galit na galit ka kung sundan man kita, ha? Kung wala ka namang ginagawang masama. Hindi ko gusto ang ginagawa mo. Hindi ko nagugustuhan yung pagsunod-sunod mo sa akin, Selena, ha? Teka, Selena. May gusto ka rin ba sa kanya kaya mo nagagawa yung mga bagay na yon, ha? Dahil may masama akong... Walang hiya ka! Ang kapal ng mukha mo! Tomboy ka na nga, ambisyosa ka pa! Hernan, pagsabihan mo tong kaibigan mo, ha? Ayokong may sumusunod-sunod sa akin o nagbabantay sa bawat kilos ko. Ano ba yan? Kita mo na? Pati ako mukhang madadamay pa sa ginagawa mo eh. Hernan, makinig ka nga sa akin. May lihim ang babaeng yan. Hindi siya ordinaryong tao. Lumayo ka sa kanya kung ayaw mong mapahamak. Ano ba kasing nangyayari sa'yo, ha? Bakit ka ba nagkakaganyan? Ikaw ang bakit nagkakaganyan? Dahil sa pag-ibig? Hindi ka na marunong makinig sa akin? Gusto mo lang kaming sirain ng kasintahan ko, no? Mahal ako ni Abby at mahal ko rin siya. Hindi mo kami masisira. Masira ng pagkakaibigan natin. Wag lang ang relasyon namin. Sige, bahala ka kung ayaw mong makinig. Walang tunay na kaibigan ang hahayaang mapahamak ang kaibigan niya. Kung dyan ka mas naniniwala sa babaeng yan, huwag mo akong sisisihin ha kapag may masamang nangyari sa'yo. Bakit naman may mangyari masama sa akin? Sa totoo lang, ito nga ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko ngayon. Mukhang nabulag na sa maling pag-ibig ang kaibigan ko. At alam kong wala na akong magagawa para baguhin ang desisyon niya. Sa galit ko, pinuntahan ko si Aling Divine sa bahay niya. Nagkataon namang naroon si Ate Annie. Nakikipagchismisan sa matandang babae. Pagdating ko, bigla silang napatigil sa pag-uusap.
Anong nangyari? Sinugod ka ba ni Abby doon sa bukid ninyo? Hindi po kayo ang gusto kong kausapin ha. Kaya maaari ba, alis ka dyan sa harapan ko. Aba, nagpapauto ka naman doon sa magandang mukha na yan? Ha? Ano bang habol mo sa kanya? Pera? Sinabi ko nang tumahimik ka. Aba, lintik kang bata ka? Wala kang galang, sinampal mo ako! Yan ang bagay sa tsismosang gaya ninyo. At ikaw, Aling Divine, tandaan mo to. Darating ang araw na malalaman din ng buong baryo kung ano talaga ang totoong pagkatao ni Abby. Talaga lang, ha? Bigla akong sinugod ng matandang babae para sa bunutan. Hindi ako lumaban, pero tinulungan pa siya ni Ate Annie para maibagsak ako sa lupa. Mabuti na lang, dumating sina kapitan at ang mga tanod at agad nilang inawat ang dalawa. Tama na yan! Wala kayong dahilan para kayo-kayo mag-away dito. Si Don Martin lang naman ang ugat ng lahat ng ito, hindi ba? Wala kang galang na bata ka! Hindi ka ba nahihiya sa mga pinaggagawa mo? Bakit magalit na galit ka kay Abby, ha? Wala naman siyang ginagawang pasama sa'yo. Alam mo ba, Kapitan, noong isang gabi, sinundan niya si Abby. Hindi ba't bawal ang ganoong ginagawa? Paano kung may balak siyang masama kay Abby? Tomboy pa naman yan! Totoo ba yan, Selena, ha? Kaya ako lang naman ginawa yun, Kapitan. Dahil minaman-manan kong kilos niya. May masama akong kutob kay Abby. Ano? Totoo nga sinundan mo siya. Selena, mali talaga ang ginawa mo. Hindi mo dapat tinatakot si Abby. Hindi ko po siya tinatakot. Patutunayan ko sa inyo na totoong sinasabi ko. May itinatago talaga ang babaeng yun. Naghahanap ka na naman yata ng paraan kung paano mailalayo ang tingin ng mga tao kay Don Martin, ano? Kaya ka nagkakaganyan? Umalis ka na nga! Huwag mo nang uulitin ang ginawa mo, Selena. Kapag naulit pa ito, haharap kayo sa barangay. Sige po. Tinawanan pa ako ni Ate Annie noong mga oras niyon. Kung gugustuhin ko, kaya ko naman silang labanan. Pero nang makabalik ako sa farm, agad kong sinabi kay Don Martin ang lahat ng nangyari. At labis siyang nag-alala para sa akin. Pasensya ka na talaga, Selena. Hindi mo natuloy nagagawa ang dapat mong gawin eh. Kasi inuuna mo na lang akong protektahan. Huwag po kayo mag-alala. Darating din po ang araw na malalaman ng lahat ang lihim ng babaeng yun. At itong si Aling Divine, atat na atat talaga siyang mapaalis kayo rito. Wala naman sila magagawa kundi ako aalis. Ang inaalala ko lang po, baka may gawin silang masama sa inyo eh. Hindi niyo po kakayaning labanan silang lahat. Alam ko na ang mga bagay na yan. Nakahanda na rin naman ako. Mamayang gabi, aalis po ulit ako. Sisiguraduhin ko mahuhuli ko na si Abby sa akto. Kung siya nga ba talagang aswang na hamok. Pagsapit ng gabi, nagmanman ulit ako sa bahay ni Abby. Gaya ng una niyang ginawa, lumabas siya at pumasok sa gitna ng kagubatan. Sa pagkakataong yon, maingat akong sumunod. Nakita ko siyang may ipinapahid sa katawan at maya-maya, tuluyan siyang nagpalit ng anyo bilang isang hamok. Isang aswang na humahaba ang buhok habang nakalutang sa ere. Naganda na sana akong umatake pero bigla siyang naglaho sa paningin ko. Kaya bumalik ako at ipinagtapat kay Don Martin ang lahat ng natuklasan ko. Sabi ko na nga ba, siya talaga ang aswang na hamok. Bakit hindi mo siya pinatay? Mabilis siyang lumutang sa ere. Tapos, bigla na lang nawala sa paningin ko. Ang mahalaga ngayon, alam na natin ang totoo niyang pagkatao. Kailangan malaman ng mga taga-baryo ang bagay na to, Selena. Ikaw mismo ang magsasabi sa kanila para magising sila sa katotohanan. Opo, kaya lang, maniniwala kaya sila sa akin? Susubukan mo dapat. Unahin mong sabihin ang lahat kay Hernan. Kakausapin ko siya bukas. Kailangan niyang magising sa katotohanan.
Pagsapit ng umaga, dumiretso agad ako sa paradahan ng tricycle. Nandoon na si Hernan. Napansin ko pa sa loob ng tricycle niya ang bulaklak na nakapatong sa upuan. At alam kong para yon kay Abby. Lumapit ako sa kanya, saka siya kinausap ng mahina para walang ibang makakarinig. Hernan, alam kong hindi ka kagad maniniwala sa sasabihin ko. Pero kailangan ko sabihin to para matauhan ka eh. Oh, ano naman yun? Selena, naghihintay ako ng pasahero Gusto ko kasing ilabas si Abby. O tingnan mo, may dala pa ako bulaklak para sa kanya. Alam mo, mukhang sasagutin na nga ako ni Abby. Mo siyang pakasalan. Rinig ka muna sa akin, okay? Si Abby, hindi siya ordinaryong babae. Ako mismong nakakita. Naging aswang siya kagabi. Sinundan ko siya ulit, doon sa gubat, sa tapat ng bahay niya. Doon siya nagpapalit ng anyo bilang aswang. Ano ba naman yan? Hindi ka ba talaga titigil sa paninira mo sa kanya, ha? Ano ba nangyayari sa'yo, Selena? Tama na pakiusap. Hayaan mo na akong maging masaya. Hindi ka nga magiging masaya sa kanya. Maniwala ka naman sa akin, oh. Isa siyang aswang na hamok. Siyang pumapatay. Hindi siya, ay bilisan ninyo, ah! May isa na namang patay na natagpuan doon sa dulo ng kanpa. Nakabitin ang bangkay sa puno. Parang binuhat at isinabit doon. Ano? At gaya ng mga nauna, wala na namang sugat ang biktima. Nagmadali kaming pumunta ron para makita ang bangkay. Alam ko agad na isang hamok kami gawa nun. Wala ni isa mang sugat sa katawan ng biktima. Pero kapansin-pansin ang ilang hibla ng buhok na naiwan sa ilong at tenga ng biktima. Bakit may mga hibla ng buhok sa loob ng ilong at tenga niya? Aswang na hamok ang pumatay sa kanya. Ganyan pumatay ang aswang na hamok. Buhok ang ginagamit nila para mabiktima ang tao. Ito ng ebidensya para maniwala kayo sa akin. May bakas din ng pagkakasakal sa leeg niya. Ibig sabihin, sinakal muna siya ng buhok bago hinigop ang kaluluwa niya. Sigurado ka ba sa mga sinasabi mo? Oo, hindi ako pwede magkamali. Sino naman yung aswang na hamok na yan? Sinabi ko na sa'yo kanina kung sino ang aswang na hamok eh. Maniwala ka naman sa akin, Hernan mo. Bahala ka nga. Alis na ako. Baka magalit pa si Abby sa akin kapag nagtagal ako rito eh. Wala talaga siyang balak na makinig sa mga sinasabi ko. Maya-maya, dumating din sina Aling Divine at Abby sa pinangyarihan ng krimen. At nagkunwari silang nalulungkot sa sinapit ng biktima. Walang puso ang pumatay sa taong yan. Ang dapat sa halimaw na gumawa niyan, patayin din eh. Oo nga. Ito namang si Kapitan. Kahit parang alam na niya kung sino ang may gawa, hinahayaan pa rin. Sinabi ko na sa inyo, ayoko lang magpadalos-dalos gaya ng nangyayari noon. Si Don Martin na naman ba ang pinaghihinalaan ninyo? Siya nga. Wala rin namang ibang pwedeng gumawa niyan. Meron pa. Ang aswang na hamok. Siya ang may kagagawan nito. Dahil alam niya na si Don Martin ang pagbubuntunan kaagad ng sisi ng mga tao. Malaya siyang nakakapatay kahit kailan niya gustuhin. Ano ba talagang alam mo tungkol sa mga aswang, ha? Marami akong alam, Abby. Mga bagay na hindi mo rin alam. Balang araw, magugulat ka na lang sa mga malalaman mo. Kailangan natin mag-ingat kung may isa pang aswang bukod kay Don Martin. Aswang man ang tingin ninyo sa amo ko. Hindi siya kasing halimaw ng aswang na hamok. Mabuti siyang nilalang. Kung gusto ninyong mahuli ang totoong pumapatay, bakit hindi kayo magronda sa gabi? Magbantay kayo sa tapat ng bahay ni Abby. Doon sa bandang gubat. Ano? Bakit mo naman kami tuturo doon, ha? Bakit mo ba ako pinag-iinitan si Lina, ha? Pasensya na talaga, ha? Hindi ko kasi gusto ang mga tomboy, eh. Ay, tama na yan! Abi, umuwi ka na sa inyo. Sige po. Maya-maya, dumating na ang pamilya ng namatay na lalaki. Umiiyak sila sa sobrang dalamhati. Napansin kong hindi mapakali si Aling Divine. Kaya lumapit ako sa kanya at ngumiti. Nairita siya sa akin.
At sa inis niya, hinampas niya ako sa balikat. Hindi ko gusto yung mga ngiti mo, ha? Malis ka nga sa harapan ko! May mahalaga akong sasabihin sa inyo. Magpapaalam sana ako eh. Papatayin ko si Abby mamayang gabi ha. Ano? Bakit mo naman siya papatayin? Isusumbong kita kay Kapitan. May masama kang pinabalak! Sige, magsumbong kayo. Para mailabas ko na rin ang totoong pagkatao ng babaeng yun. Alam niyo bang kaya kong ilabas ang pagkaaswang niya kahit araw? Bakit ba kasi pinoprotektahan niyo siya ha? Ano bang ibig mong sabihin? Saksi ako sa pagiging aswang niya kagabi. Siya ang aswang na hamok. Siya yung babaeng lumulutang gamit ang mahaba niyang buhok. At siya rin ang pumapatay sa mga tao. Lalo na ron sa taong nakahandusay sa harap natin. Selena, patawarin mo ko. Nagawa ko lang ang lahat ng yun dahil gusto kong maprotektahan si Abby. Bakit niyo ba siya pinoprotektahan? Dahil apo ko siya. Gusto ko ba siyang makasama na matagal? Mahal ko ang apo ko, kaya pakiusap. Ilahin mo ang totoong pagkatao ni Abby. Patawarin mo ko sa lahat ng nagawa ko. Hindi ako masamang tao. Gusto ko lang makasama ang apo ko dahil lumaki siyang hindi ko man lang nakita. Mali po ang ginagawa ninyo, Aling Divine. Alam ko naman yun. At kinakain na rin ako ng konsyensya. Pero mahal kong apo ko. Wala na akong ibang kamag-anak. Siya na lang ang natitira sa akin. Sinusubukan ko naman siyang kausapin na tigilan ng pagpatay at piliin na lamang na magbago. At hindi po siya nakikinig sa inyo, di ba? Hindi ako mawawala ng pag-asa, Selena. Alam ko mababago ko pa ang apo ko. Nangako na ba siya sa akin na yun ang huli? Paano naman po kung hindi niya to pa rin? Si Hernan ang huling target niya. Dahil nagtitiwala siya sa kanya. Iligtas mo kaibigan mo. Susubukan ko siyang pigilan. Pero pangako mo sa akin, hindi mo siya sasaktan. Huwag mo rin ipagkakalat kung ano talaga siya. Nakikiusap ako sa iyo, Selena. Huwag mo namang ipahamak ang apo ko. Naawa ako kay Aling Divine noong mga oras na yon. Alam kong sabik siya sa apo niya, pero hindi niya maipakita dahil kailangan niyang itago ang tunay na pagkatao ni Abby. Iniwan ko siya roon sa gitna ng kakahuyan habang magulo ang isip ko. At bago ako makabalik sa farm, nadaanan ko si Hernan sa bahay nila. Abala siya na maghanda para bisitahin ang babaeng mahal niya. Hernan, huwag mo na siyang puntahan oh. Maniwala ka naman sa akin. Aswang ang babaeng mahal mo. Sinabi na mismo ni Aling Divine na ikaw ang huling puntirga niya. Hindi ka niya mahal. Gusto ka niyang patayin. Hindi ba sinabi ko sa'yo? Huwag mo lang sirain sa akin si Abby. Kahit ano ba sabihin mo, hindi ako makikinig sa'yo. Apo ni Aling Divine, si Abby. Kaya si Don Martin, ang sinisisi ni Aling Divine sa lahat na nangyayari para walang manghinala na may tinatago si Abby. Inamin na sa akin ni Aling Divine ang lahat. Apo niya talaga ang babaeng yun. Kaya ko to sinasabi para mailigtas ka sa kamatayan. Paano magiging apo ni Aling Divine si Abby? Galit na galit nga si Abby sa matandang yun dahil pakialamera siya sa mga desisyon niya, di ba? Wala silang kaugnayan sa isa't isa. Nakikialam siya dahil apo niya si Abby. Yun ang totoo. Pareho lang kayo ni Aling Divine. Gusto niyo lang sirain ang relasyon naming dalawa? Ano ba kailangan kong gawin para maniwala kang masama talagang babaeng yan? Wala kang kailangang gawin. Kahit ano pag sabihin mo, hindi kita pakikinggan. Mahal ako ni Abby at mahal ko rin siya. Naaakit ka lang sa ganda niya dahil isa siyang aswang na hamok. Ito na ang huling beses na pagsasabihan kita bilang kaibigan. Wala na akong magagawa kung ayaw mo talagang makinig sa akin.
nasasaktan ako. Dahil pakiramdam ko, wala nang tiwala sa akin ang kaibigan ko. Bigo akong bumalik sa farm ni Don Martin. Napansin naman agad na matanda ang lungkot ko, kaya agad niya akong inusisa. Hindi ka naman ganyan kadaling panghinaan ng loob, Selena. Kung may problema kayo, sabihin mo kagad sa akin. Desidido na po akong patayin si Abby mamayang gabi. Ang inaalala ko lang, baka madamay o masaktan ng kaibigan ko. Sinubukan ko na siyang kausapin at palayuin kay Abby. Pero ayaw niya talagang makinig eh. Kung gusto mong iligtas si Hernan, gumawa ka ng paraan. Dahil hindi niya nababalayan. Yun lang ang paraan para maisalba mo siya. Hindi siya makikinig sa'yo dahil nalulunod na siya sa pag-ibig niya sa isang habok. May pang-akit sa ganda ng maghabok. Kaya nilang lituhin at paamuhin kahit ang mga taong nagdududa sa kanila. Kaya po pala, hindi nakikinig sa akin si Hernan. Dahil unti-unti na siyang naiimpluwensya ng babaeng yun. Tama ka doon. Itutulungan kitang labanan ng habok. At kung ako nga ang malakas, mas malakas pa siya kesa sa akin, Selena. Sige po, mamayang gabi. Hihintayin ko po kayong dumating para mapatay natin ang hamok. Walang saysay ang buntot pagi mo kung yan ang asahan mo. Kailangan mo magdala ng apoy. Yan ang mas kinatatakutan ng aswang na hamok. Mahirap siyang hulihin gamit ang buntot pagi dahil kaya niyang lumutang ng mataas habang ang buhok niya ang umaatake sa iyo. Ano? Apoy ang panlaban sa aswang na hamok? Oo. Ikaw lang yata ang naging manunugis na ganyan pagkakulang ang alam eh. Di ko naman po kasi pinangarap ng ganitong buhay, ano? Pinili lang po ako bilang tagapagmana. Sa pagdaan ng panahon, matututunan ko rin ang lahat. At kung tutusin, 2 taon pa lang naman akong manunugis. Marami ka pang matututunan. Sa bawat aswang na napapatay mo may bago kang natututunan. Isa na roon ang tamang panlaban at kung paano makipaglaban. Sa totoo lang, isa si Don Martin sa mga taong talagang iniingatan ko sa buhay ko. Kahit aswang siya pa mismong nagturo sa akin ng mga panlaban laban sa kapwa niya, aswang. Naging manunugis ako nang wala akong kaalam-alam. At si Don Martin naman, bigla na lang naging amo at kaibigan ko. Nagsimula kami sa alitan, pero sa huli, naging magkakampi laban sa masamang nilalang. Akala ng lahat, kapag manunugis ka, bihasa ka na kaagad pumatay at manghuli ng aswang. Pero ang totoo, natututunan din yon sa mahabang panahon. Alam ko na po ang gagawin ko. Si Hernan, siya ang gagawin kong pain para sumunod sa akin ng aswang. Ano? Opo, nakaisip na po ako ng plano. Mamayang gabi, mabilis ko na mapapatay ang hamok na yan. Ano man ang plano ba isusuportahan kita ha? Sana magtagumpay ka. Lalo kang gagaling bilang manunugis kapag ikaw mismo ang natutong umasa sa sarili mong kakayahan. Maiwan ko na po kayo Kailangan ko na po umalis. Pumunta ako sa gitna ng kakahuyan ng araw na yon. Nagtipon ako ng tiyong dahon at kahoy para madaling magsindi ng apoy. Plano kong doon dalhin ang aswang at alam kong susunod siya kapag nadala ko doon si Hernan. Nang maayos ko ng lahat, hinintay ko na lang ang pagdilim. Pagsapit ng gabi, pinuntahan ko si Hernan sa bahay nila. Nadatnan ko siyang lasing, kaya pinilit ko siyang sumama sa akin. Ano ba, Selena? Bitawan mo nga ako! Dahil sa'yo kaya nagalit sa akin si Abby! Sumama ka sa akin para malaman mong totoong sinasabi ko. Ayoko nga! Sabi ni Abby, darating siya ngayong gabi. Dito ka raw siya ihintayin. Doon natin siya hintayin sa gubat. Tara na, bilisan mo na. Ayoko nga sumama sa'yo eh! Lasing ka. Kaya hindi mo ako mapipigilan. Sumama ka sa akin. Kahit maubos pang lakas ko, hihilain pa rin kita papunta doon sa gubat. Kailangan matapos ng kabaliwan mo to ngayong gabi. Ikaw ang baliw! Ano ka bang tomboy? Kabutawan mo nga ako! Tumahimik ka na, sabi!
Sinuntok ko na lang siya sa sikmura, kaya nawalan siya ng malay. Hinila ko siya papunta sa kagubatan at pinahiga sa mga kahoy at tuyong dahon na inihanda ko. Maya-maya, may nakita akong mga buhok na lumulutang sa ere. Papalapit sa kinaroroonan ko. Doon ko na kumpirmang sumunod nga ang hamok. Dahil yun na ang gabing dapat niyang patayin si Hernan. Napakapakalamera mo talagang babae ka! Ibigay mo na sa akin si Hernan para hindi na tayo maglaban! Hindi ko isusuko sa'yo ang kaibigan ko! Ngayong gabi, malalaman niya kung ano ka talaga. Halimaw! Lumipat ka pa rito sa baryo namin para lang maghasik ng lagim? Huwag mo nang sagarin ang pasensya ko, Selena! Matagal ko nang gustong patayin ka! Kapag nakuha ko ang kaluluwa mo, lalo akong lalakas. Dahil alam ko kung anong dugo ang dumadaloy sa'yo. Isa kang mahinang manunugis! Hindi ako mahina. Maingat lang akong kumilos at nag-iisip kasi muna ako bago humakbang. At isa pa, hindi pa ganun kahasa ang kakayahan ko bilang manunugis. Kaya naisahan mo pa ako noon. Mabuti naman at alam mong mahina ka, Selena. Lalaban ka pa ba sa akin? O isusuko mo na lang si Hernan? Sinabi ko na sa'yo ang pasya ko. Hindi ko isusuko sa'yo ang kaibigan ko. Kung ganun, papatayin kita! Inahaba niya ang buhok niya para lansihin ako. Pero mabilis akong nakailag. Umulupot yon sa mga paa ko at itinaas niya ako sa ere. Pero malakas kong hinila ang buhok niya, kaya't bumagsak siya sa lupa at kasabay nun, nabitawan niya rin ako. Mukha ba akong mahina sa paningin mo, ha? Baka ikaw ang hindi handa sa laban natin ngayong gabi. Kung ang isang hanagub nga napaluhod ko sa harap ko Ikaw pa kaya? Hanago? Si Don Martin ba ang tinutukoy mo? Mahina na ang matandang yon. Kaya mo lang siya natalo! Hindi siya mahina noon. Ang laging kakulangan ko lang, wala akong panlaban para maramdaman kung may aswang sa paligid ko. Mahina pang pakiramdam ko at yan ang kailangan kong matutunan pagkatapos ng laban natin. Papatayin talaga kitang babae ka! Sinisira mo ang plano ko! Selena! Anong ginagawa mo? Hindi! Aswang! May aswang! Si Abby yan, ang babaeng minamahal mo. Ano? Tapos na ang pagpapanggap ko! Panahon na para tapusin kita, Hernan! Totoo nga sinasabi mo. Aswang nga talaga siya. Sinabi ko na sa'yo Ano, wala ka na bang tama? Wala na. Biglang nawala ang kalasigan ko. Kung haharap sa kanya, kailangan ko siyang tapusin para luminis na rin ang pangalan ni Don Martin sa baryo. Uy, mag-ingat ka, Selena. Hindi ka pwedeng mamatay. Siyempre naman di ako pwedeng mamatay. Marami pa akong dapat tapusing misyon. Sabay ko na kayong papatayin! Mas lalo pa niyang pinahaba ang buhok niya at nahuli niya kami ni Hernan sa baywang. Iniangat niya kaming dalawa sa ere habang pilit kong tinatanggal ang buhok na mahigpit na nakapulupot sa akin. Nakita ko rin gumagapang ang buhok ni Abby sa katawan ni Hernan, paakyat sa bibig, sa ilong at tenga. Kaya ipinulupot ko ang buhok niya sa braso ko at buong lakas ko siyang hinila, pabagsak. Nang mapalapit siya sa akin, sunod-sunod ko siyang sinuntok sa dibdib at mukha. Hanggang lumawag ang kapit ng buhok niya at nakawala kami. Walang yaka. Palimo ka pala talaga, Hernan, lumayo ka! Ako nang bahala sa kanya! Humanda ka sa akin, babae ka! Ikaw ang humanda sa akin. Tatapusin na kita ngayong gabi. Hindi ka na makakapatay pa ng kahit na sino sa baryong ito. Talaga? Yan ang hirap sa mga mandudugis na gaya mo. Inuuna mo ang yabang kaysa tunay na tabang! Inihanda ko na ang lighter na dala ko at akma ko ng sisindihan ng mga dahon at kahoy nang marinig kong sigaw ni Aling Divine na pinipigilan ako. Tumatakbo ang matandang babae papalapit sa kinaroroonan ko. Selena! Wag! Nakikiusap ako sa'yo! Huwag mo patayin ang apo ko! Masama ang apo ninyo! Sabi nyo, kinakausap niyo siya.
Pero bakit gusto pa rin niyang patayin si Hernan, ha? Kung talagang nakikinig siya sa inyo, hindi na sana siya gagawa pa ng krimen. Teka, totoo bang apo mo ang babae niyan? Oo, apo ko siya. Hernan, umalis ka na. Maawa naman kayo sa apo ko. Huwag niyo siyang patayin. Nararapat lang na mawala siya, Aling Divine. Marami siyang pinatay sa bahalyong to. Hindi lang iisa. Hindi lang dalawa. Abi, apo, tama na to. Magpakumbaba ka na sa kanila at mangako ka na hindi ka na muli pampapatay ng tao. Hindi magpapakumbaba ang katulad ko sa mga mahihinang nilalang na yan! Sinabihan na kitang huwag kang mangyalam! Galit na sumalakay si Abby sa amin. Munti ka nang tamaan si Aling Divine ng buhok niya kung hindi ko lang nahila palayo ang matandang babae. Sa gitna ng laban, biglang dumating si Don Martin. Nagpalit siya ng anyo bilang aswang at agad na sumugod kay Abby. Ngayon, dalawa na kaming lumalaban sa hamok. Maya-maya, ipinulupot ng hamok ang buhok nito kay Don Martin at mahigpit siyang piniga hanggang mapaangil siya sa sakit. Sa kanya ito kinalmot ng sunod-sunod. Wala kayong kalaban-laban sa aking mga mahihina! Yan ang akala mo. May isa pa akong alas laban sa'yo. Apo, ibaba mo na sila. Tama na yan. Tumigil ka na, matanda! Magpasalamat ka na lang at may silbi ka pa sa akin. Dahil kung wala, matagal na sana kitang tinapos! Abi, lola mo ko. Hindi kita, Lola! Wala na akong kinikilalang kamag-anak. Hindi mo ako mapipigilan sa gusto ko! Narinig niyo yun, Aling Divine? Hindi siya makikinig sa inyo. Wala na nga ang pag-asa na pagbago ka pa. Hernan, saluhin mo ang pansindi na to! Sindihan mo ang mga tuyong dahon at kahoy na inihanda ko! Inihagis ko kay Hernan ang lighter. Pero hindi niya yun nasalo. Dahil pinulupot na rin ng hamok ang buhok nito sa kanya. Sa mga sandaling yon, 3 na kaming lumalaban para sa buhay namin. Napunta ang lighter sa harapan mismo ni Aling Divine at pinulot yon ng matanda habang sinasakal ng hamok si Hernan. Hindi ka ba makikinig sa akin, Abi? Wala akong pakikinggan sa'yo! Magbago ka na para magkasama pa tayo. Magkasama? Wala akong balak na makasama ka, Divine. Tumingin ka ng mabuti at panuorin mo kung paano ko papatayin ang 3 to! Hindi ko hahayaang papatay mo sila sa harap ko. Mas lalo pang humaba ang buhok ng aswang na hamok para tuluyan kaming patayin. Pero biglang nagliyab ang paligid. Napasigaw ang hamok at binagsak kami sa lupa. Nagwawala siya habang unti-unting nilalamon ng apoy ang kanyang buhok. Namimilipit siya sa sakit at matinding init. Habang si Aling Divine naman, umiiyak na pinanonood ang apo habang lumalaban sa apoy. Apo ko, umasa pa rin ako na magbabago ka. Pero mukhang buo na talaga ang pasya mo. Walang hiya ka, matanda ka! Isinusumpa kita! Mamatay ka, hayop ka! Isa kang manloloko! Nilalamon ng apoy ang katawan niya. Wala na siyang kawala. Nasugatan pa ako dahil sa kanya. Wala na talaga akong sapat na lakas para lumaban pa. Sana mapatawad ninyo ko sa lahat ng nangyari. Umasa lang naman ako na mababago ko si Abi. Nangako kasi ako doon sa ama niya
Nagagawin kong lahat para hindi siya tuluyang maligaw ng landas. Sa ina niya, doon niya naman ang pagiging aswang. Isa rin naman akong aswang. Pero hindi ko sinunod ang tawag ng laman ko. Ayokong kumain ng tao. Nasa akin pa rin ang pasya kung anong uri ng buhay ang pipiliin ko. Mas pinili kong maging mabuti kaysa maging masama. Umalis na tayo rito bago tuluyang kumalat ang apoy at pati tayo'y lamunin. Umalis na kami nun at biglang bumuhos ang malakas na ulan. Tila sumasang-ayon mismo ang panahon sa nangyari. Nawala man ang apoy, iisa lang ang sigurado. Patay na si Abby. Pagsapit ng umaga, nagtanong ang mga tao kung bakit may nasunog sa isang bahagi ng baryo. Si Aling Divine na mismo ang nagpaliwanag at inamin ang lahat para malinis ang pangalan ni Don Martin. Sa totoo lang, akong siyang may kasalanan sa lahat. Si Don Martin ang sinisisi ko para matakpan kong katotohanan sa pagkatao ni Abby. Siya talaga ang pumapatay sa baryo at hindi si Don Martin. Paano mo nagawa yun? Ano ba talaga si Abby at nagawa mo pa siyang pagtakpan? Nakot siya ni Abby. Kaya niya nagawa ang mga bagay na yun. Kapitan, hindi natin siya dapat sisihin. Natakot lang din si Aling Divine. Oo nga po, Kapitan. Ngayon, alam niyo nang wala akong kinalaman sa lahat ng nangyari ha. Ang inihiling ko lang naman ay sana ituro niyo rin akong tao at hindi halimaw. Ay, susubukan po namin, Don Martin. Bigyan niyo lang siya ng panahon para makilala ninyo kung sino talaga siya at kung ano talaga siya. Natahimik ang mga tao sa baryo at halatang napahiya sa mga ginawa nila kay Don Martin. Nagtaka naman si Aling Divine kung bakit hindi ko inamin sa lahat na apo niya si Abby. Bakit hindi niyo na lang sinabi sa kanila na apo ko si Abby? Kaya ako po hindi sinabi na apo niyo si Abby para hindi sila lalong magalit sa inyo. Aling Divine, ang gusto ko lang naman po ay magkaroon kayo ng maayos na buhay. Alam ko, masakit din sa inyo ang pagkawala ng apo ninyo. Oo nga po. Kahit ako nabiktima po ng apo ninyo eh. Pinaniwala niya ako sa pag-ibig na hindi naman po pala totoo. At alam niyo yun, dahil sa kanya, hindi ko na pinapakinggan ang kaibigan ko. Mas pinili kong maniwala kay Abby. Tatawarin mo ako, Hernan. Ang mahalaga naman po ngayon ligtas tayong lahat. Wala namang namatay sa atin. May pagkakataon pa tayong bumawi sa isa't isa. Wala naman akong ibang hinihiling kundi sana maging maayos na rin ang trato ng mga tao kay Don Martin. Simula ngayon, ako na mismong magtatanggol kay Don Martin kung may magsabi man ng hindi maganda laban sa kanya. Ako rin. Gagawin ko yan. Selena, salamat ha. Hindi mo ako pinabayaan. Ayos lang. Kaibigan kita Kaya kailangan kita iligtas. Nagpasalamat din sa akin si Don Martin dahil sa wakas, tinanggap na rin siya ng mga tao. Masaya rin ako para sa kanya dahil hindi na siya tinitingnan ng mga taga-baryo bilang halimaw. Bumalik siya sa pagtulong at sa pagkakataong yon, sumasama na rin siya sa akin sa paghahatid sa barangay hall. Alam mo, Selena, hindi ko inakala na darating ang araw. Nahaharap ako sa mga taong ito na hindi na natatakot. Salamat at hindi ka sumuko sa pagpapatunay sa kanila na hindi ako masama. Don Martin, aswang lang po kayo. Pero hindi po kayo halimaw. Ako mismo nakapagpatunay niyan. Hanggang sa huli, ipagtatanggol ko po kayo. Maghanap ka na ng mapapangasawa mo. Kapag dumating ang araw na mawala ako sa iyo ko iiwan ang lahat. Ano po? Oo,
Sa'yo ko ibibigay ang lahat ng mayroon ako. Ikaw na lang ang natitira sa buhay ko, Selena. Para sa akin higit ka pa sa pamilya. Makalipas ang 2 taon, tuluyan nang namatay si Don Martin sa katandaan. Naiwan sa akin ang lahat ng meron siya. Pera at lupa. Pero higit doon, ang mga aral na itinuro niya sa akin bilang manunugis. Dahil sa kanya, nahasa ako at naging mas mahusay sa pakikipaglaban sa mga aswang. Ngayon, may sarili na akong pamilya sa piling ng napakabuting asawa at 2 mga anak at tahimik na namumuhay. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko. Maraming salamat po at more power sa inyong channel. Kring.